Mic test, mic test. Okay. Wait lang, may dumadaan. Magbabag rate tayo. Actually, na-shoot ko na to kanina kaya lang. Bakit ko ulitin? Kasi yung pagsasalita ko sa mic, ganun ang ganun. Ang hirap pakinggan. So, uulitin ko. And I'll try my best to be more conversational. Kasi the first take, nahihiya ako. Hindi ko alam ba't ako lagi nahihiya. Literal content creator ako. I should be comfortable speaking in front of the camera. So, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Fonzie. Nandito po tayo sa Shinjuku something park. Alam niyo na kung saan to. Hindi niyo alam kung saan to. Ang iga, wait lang. Basta, pag nasa Shinjuku ka, tas pupunta ka sa park, I think this is the most famous park. Kumbaga siya yung Beyonce ng mga parks. Huy! Baka yung mga Taylor Swift fans magalit. Siya yung Taylor Swift ng mga fans. Kayo na po ang mag-decide kung ano siya. Anong nangyayari? What the hell am I talking about? So, we are going to do a bag raid. Kahit mag-isa lang po ako. Kasi usually, bag raids are done. Are done. Ang bag raids po ay ibang tao yung gumagawa. Pasensya na, nakasandal lang sa puno to. Pasensya na po. Kamusta ng framing? Alam mo ba itong tripod na ginagamit ko for this? Kung saan kayo nakatayo right now, binili ko siya kahapon. Ang cute kasi lang siya yung MagSafe na tripod. Medyo mahal. Kaya kung kayo pupunta ng Pilipinas, huwag niyo kakalimutan yung mga bagay na nakalimutan ko. Prepare ng mga bagay-bagay. Ay, charger, utang na loob, tsaka tripod. Buisit. Pero the rest naman, I think, all the important things I needed to bring, I was able to bring. Okay, ang tagal ng start ng bag raid na. Ito hinihingal. Okay. Ang lalaki ng uwak dito sa Japan. So this is my bag. Binili ko to sa bansang Pilipinas. This is Colehan ang tatak. Okay, babanggitin ko yung mga brands at mga shit na mga brands na ipapakita ko kasi I know somebody would ask, ano yan? Para lang kompleto na tong vlog, sasabihin ko na. Possibly kung saan ko siya binili. So, Colehan from Philippines, SM Aura. Pero I should have waited kasi last week ko lang to binili. Parang feeling ko mas mura siya kung sa Pilipinas ko binili. Kung dito sa Japan ko binili. So, ito yung pinost ko sa Instagram kahapon. This is a pair of headset from, basta tignan nyo lang yung Instagram post ko. Ang cute niya kasi retro style siya. Binili ko to sa Loft dito sa Japan. Around 13,000 yen, mga ganyan. Nakikita nyo ba? Ang cute. Nung binuksan ko to, it's color black pero may orange na pag ganito nakasama sa box. Mas gusto ko yung orange because it gives the retro look. Pero it's so smart of them to include an orange and black na foam para depending sa outfit mo. Anyway. Next, may dalawang sunglasses. These are, I think these are from Sunny's. Yeah. Okay. Alam niyo, madalas ako nagsasunglasses pag nasa labas. Alam niyo kung bakit? Hindi siya dahil parang feeling famous. Kasi yung makeup sa mata ko, mabilis siya mag-crease. Yan ay yung nakikita ng mga tao na parang botch yung makeup. Botch yung makeup? Napaka-arte mo, hayop ka, Fonz. Anyway. Next is, ito yung charger na binili ko dito since naka-iwan nga ako ng charger. Buisit. But it's Anchor, so okay na din. Investment. Next, paano lang makuha ko dito itong mic na ginagamit ko right now, kung saan nyo ako naririnig. This is Hollyland MS2 if I'm not mistaken. Binili ko siya sa Thailand. Next, phone. Next, ba't ko kinakalat?
Balik ko. Wait lang, sorry. Next is itong tier na makeup. Nasa Japan ko din to nabili. It's a discovery of mine. One of the discoveries na sobrang nagbago ng buhay ko. For me ha. Because every time I would use tier on my skin, parang most likely somebody would say, ang kinis mo pala sa personal. Literally, it's tier. Hindi ko alam kung saan nyo mabibili ito sa Pilipinas. But every time I'm in Japan, bumibili ako ng 2 or 3 ganito. Tapos, yung iba hindi ko pa nabubuksan. Because, nakakatuwa talaga yung compliments na natatanggap ko. But just find your right shade. I think naglabas na sila ng maraming shade. Even the darkest skin tones, meron. Kasi nung hindi pa to sikat, parang 4 lang yung shade nila. Pampaputi lang. Tapos, ito, toothbrush na binili ko sa South Korea. Toothbrush and toothpaste. Magkano to bundle to nung nabili ko. And pag uwi ko ng Pilipinas, hindi ko siya ginamit. Ginagamit ko lang talaga siya pag magta-travel ako. I don't know why. Ito. It's Aesop. Adasis. I don't know how to pronounce this correctly. Pero, ano to yung perfume. Binili ko to kahapon sa Aesop dito. Nakakatawa kasi kwento ko lang. May isa akong scent na pinili for this. May isa akong scent na pinili. Pagkatapos, nung magbabayad na ako, yung cashier, may language barrier. But, she really had to go out of her way to ask me kung masaya daw ba ako dun sa perfume na pinili ko. So, inisip ko, parang, baka hindi maganda, baka marami nagreklamo. So, tinanong ko, why? Is it good? Sabi niya, yes, it's my favorite. I loved it. Okay, why are you asking? Parang ganun. Sabi niya, I just want to know if this is your first time buying. Hindi ganun yung pagkakasabi niya. Parang sabi niya, have you tried other scents? Sabi ko, no, this is my first time. Really? Okay. But you should try other scents also. So, no, it's okay. Kasi parang alam mo pagka nag-check ka ng mga pabango-pabango, parang naghahalo-halo na yung mga scents. Wala nang stand out. Parang pare-pareho na lang. So, para matapos na lang, pinili ko na lang basta yung isang perfume. Sabi niya, I may suggest this Adasis. Parang kapareho yan ang pinili mo, pero softer version. Tapos inamin ko, okay yan nga, mas gusto ko nga yan. Ang point ko, bakit ko siya kinakwento is, there was a language barrier, pero hindi siya nagpatinag. She really wanted me to get the best perfume since it was my first time. She was so friendly. Oh my God. Miss ko talaga sa mga Japanese people. They're always polite. But of course, hindi naman lingid sa kaalaman ko na part na talaga ng kultura na yung kahit ayaw nila sa'yo, they're still going to be polite in your face. Wala lang. I just wanted to share that. Next is lip gloss from Dior. Magalagay lang ako, wait lang. Ang bango, sarap. Anyway, hindi ko ito masyadong ginagamit. Hindi ko lang ba't ko ito binili. Since nung nagpe-prepare ako for Japan trip, sabi ko kailangan ko ng lip gloss. For some reason, out of all the lip glosses I have, mga ano lang naman, mga 4. Ito yung napili kong dalhin. Pero wala itong, hindi ko alam kung maganda to or pangit. Wala lang. Kasi wala siya. Nandyan lang siya. Binabash yung lipstick. Ito itong Super Stay Matte. Ang tawag dito, Revlon. Revlon ba to? Ay, Maybelline. Ang shade niya is 70. Lagi nagtatanong yung mga tao, fonts anong shade ng lipstick na ginagamit. Ito yung pinakamadalas kong shade na ginagamit kasi this is the closest to my actual lip color. Tapos, kasi yung labi ko, yung mukha ko in general hindi pantay. Yung labi ko tabingi, ngiwi, ilong ko hindi rin pantay. Pero hindi siya masyadong halata. Ano pag tinitigan mo lang talaga ako. So, isa sa mga ways para mapantay ko ng konti, nilalagpas ko yung lipstick dito sa may kaliwa ng labi ko. And to achieve that, ito yung ginagamit ko. Yun lang. Share lang ng information na yung next is contour. At nung may ganito akong speakers dati, ganito akong kalaki. So lagi ko siya na pagkakamala na yun yung speaker ko. Kasing ganito, silver din. Pero anyway, ito ay contour stick. Stick ba to? Contour cube. Contour round.
from Essie. Ang shade ay Chisel. Ang pangit ng pagkakapronounce ko ng Chisel. Ang shade ay Chisel. Yun na yun. Basta maganda siya. Next is NARS Concealer. Alam mo dati, ayoko sa concealer na to. Gusto ko yung NARS na pahaba. Ang problema pala minsan, pag nagme-makeup ka, is yung pressure ng stroke and application mo. Yun yung key talaga sa pagkakaroon ng magandang makeup. Not necessarily sa products. Basta sa technique talaga kung paano mo i-apply. Minsan, sobrang konting-konti lang din. Yun yung ma-achieve mo yung perfect look. Basta, yun yung mga things na na-figure out ko along the way. Chavez. Sorry. Charger, again, from Anchor. Paracetamol. Paracetamol.